Magandang araw sa inyo, idol. Kayo po ba ay pabili ng bagong sasakyan? Nakapili na po ba kayo ng brand o variant? O wala pa kayong masyadong idea kung ano magandang sasakyan? Lalo na sa panahon ngayon, idol, puro futuristic na yung mga sasakyan. High-tech na. Nais po ba ninyo magpa-advise sa akin kung ano magandang brand at variant? Nang sa ganun, ma-maximize po ninyo ang inyong pera. At kahit pa paano, makakuha po kayo ng magandang offer. Why not? Mag-reach out po kayo o i-follow nyo ako sa aking Facebook page. Mag-message kayo, idol. Pwede po kayong magpa-advise sa akin. Libre naman. Ako naman nagre-reply sa aking comment dito sa aking YouTube, sa aking TikTok, at sa aking Facebook. Okay? At kung sakaling kayo naman po ay nag-walk-in na sa mga car dealers at nag-apply na, kumusta? Kung na-approve na, congratulations. Good luck sa iyo, idol. Pero kung more than 2 weeks na, wala pang balita coming from your agents o walang nag-CI, naku, kabahan ka, idol. Baka reject ka na. O di kaya, baka naman may kapangalan ka lang na may hit as CMAP, kaya medyo nalubak. Pa-double check mo. O baka kulang po kayo sa supporting docs o attachments o baka payat ang inyong bank statement. Delikado yan. Baka mauwi sa pagkaka-decline nga yan, idol. O di kaya, baka decline na kayo. Reject. So, ang tanong ng mga nakakarami sa inyo is, pwede pa bang mag-reapply? Ilang buwan? Posible bang ako ay ma-approve kung sakaling mag-reapply? Ang sagot ko is, depende. Maraming factors yan, mga ka-idol. So, I want you to watch this video hanggang matapos. Nang sa ganon, marami po kayong matututunan, malalaman, at makaiwas din po kayo sa mga posibleng risk sa pag-a-apply ng auto loan. Okay? So, before natin yan umpisahan, mga ka-idol, kung kayo po ay nag-apply na ng auto loan at kayo po ay na-decline dahil may SIMA po kayo, pwede po kayo mag-message sa aking Facebook page. Libre po kung sa tingin ko medyo light lang, pero kung medyo technical, matik yan, idol. May talent po si The Carlon Expert. At kung kayo po ay nangangailangan ng pera, emergency cash, pero may kotse po kayo dyan na may ORCR na, hindi naka-mortgage sa bangko, kailangan nyo lang cash, meron ako ditong side hustle na sangla ORCR without taking your car. Madali lang ang mga idol. Less than 1 week, may pera na kagad kayo. Okay? Basta mag-reach out lang kayo. So, ito na. Sasabihin ko na sa inyo, mga ka-idol. Please, listen up. Okay? Factor number 1, mga ka-idol. Like I said, depende. Okay? Kung kayo po ay first timer pa lang, no, na nag-apply ng auto loan at na-decline po kayo, pero tingin nyo naman, wala kayong CMAP, no? Ang CMAP nga pala is Credit Management Association of the Philippines. So kung kayo po ay nangutang sa inyong credit card o di kaya meron kayong previous loans na mabagal po kayo magbayad o di po kayo nakabayad, okay, makikita po yan dito sa CMAP, mga ka-idol. At kung first timer nga kayo nag-apply ng auto loan, na-decline po kayo, pwede po kayo mag-reapply after a month. Yan, okay? Pero depende po yan sa findings ng inyong previous applications versus sa inyong bagong application. Let's say, yung inyong dating application na hindi pa kayo regular sa trabaho, maliit pa ang income, versus yung bago ngayon, na-promote po kayo, malaki na ang sweldo, o di kaya payat ang inyong bank statement dati, ngayon mataba ng inyong bank statement dahil sa kadahilanan na dati ay matumal, kayo malakas na ang inyong negosyo. Pwede po kayong ma-approve, mga ka-idol. Okay? Like I said, normally, 1 month po, pwede na kayong mag-reapply, mga ka-idol. But, you need a proper guidance. First, before po kayong mag-apply, para ma-ensure po ninyo ang possibilities of getting approval. Seek consultation and advice to the right person. Sino nga ba yun? Yan o. No? And, okay, and see to it na kayo ay fully decided
sa inyong pagkuha ng sasakyan. Dahil kung sakaling kayo po ay nag-reapply at na-approve, tapos nagbago ang inyong isip dahil may emergency po kayo o parang naisip ninyo na parang mahal baka ma-decline na kayo sa susunod ninyong reapply, idol. Okay? So, see to it na kayo ay talagang seryoso na kukuha ng sasakyan. Okay? Factor number 2, mga idol. Kapag may history na kayo as CMAP, okay? Let's say may CMAP na kayo, matik po yan, decline yan, idol. Pero depende yan sa klase ng hit ninyo sa CMAP. Depende po yan, idol. Whether it's credit card, okay? Slow payer kayo sa inyong credit card o di kaya sa inyong sasakyan. Past due kayo, madalas kayo mapast due. Unsettled loans, yung mga inutang po ninyo na hindi po ninyo nabayaran from other banks or loan companies o di kaya nahatakan po kayo ng sasakyan, replibin. Pwedeng mag-reapply pero halos wala na po itong chance na ma-approve. Okay? So out of 100, so ang possibilities na kayo ay ma-decline almost 90%, mga ka-idol, or more than that. Pero like I said, depende. Nakakalusot pa rin, mga ka-idol, dahil kung ako naman ang kakausapin ninyo, why not? Di ba? Pero hindi ko binibigyan kayo ng assurance, mga ka-idol, ha? Okay? Ano lang, kumbaga parang sabihin natin, 50-50 ang chances. Okay? Pero kapag talagang walang chance, sasabihin ko na kagad sa inyo, idol. On the spot ko na sasabihin sa inyo. Pero bibigyan ko po kayo ng alternative solutions para makakuha po ng sasakyan. Okay? Depende pa rin yan sa level ng inyong case sa inyong previous na CMAP history. Like I said, kailangan po ninyo ng proper guidance sa akin. Kaya lagi ko kayong ini-encourage na magpa-consult po muna kayo at nang mabigyan ko po kayo ng advice. Dahil guaranteed naman yun, mga ka-idol, na karamihan po sa aking mga followers solve ang kanilang problema. May solutions sa kanilang problema. Okay? So, factor number 3, mga ka-idol, kapag wala namang hit sa CMAP pero na-decline pa rin dahil sa may kapangalan, yan. Nangyayari yan, mga ka-idol, ha? Okay? O di kaya misrepresentation ng inyong application. Karamihan po kasi sa mga ahente ngayon makapagpa-apply lang ng auto loan. Pero wala talaga silang background o idea kung ano talaga yung tinitignan ng bangko. Okay? Insufficient ang inyong income. Nakita lang ninyo na may magandang offer, promo, zero down, low down. At ang pera ninyo ngayon, sakto lang sa pang-down. Ako, matik yan. Decline yan, idol. Yung inyong insufficient bank statement, like I said, yung flow ng inyong bangko, payat. Lack of supporting docs. Kailangan mo ng maraming attachments, idol. Kailangan mo ng proof na ikaw ay may kakayahan na kumuha at may capacity to pay that car, mga ka-idol. Okay? Walang co-borrower. Ito, madalas to, mga ka-idol. Walang co-borrower o co-maker. Nalaman lang ng ahente ayon sa kanyang pagkaka-interview sa inyo na malaki ang inyong sweldo. Hindi na kayo binigyan ng co-borrower. O hindi na kayo nilagyan ng co-borrower. Hindi na kayo hiningan ng co-borrower. Masyadong kumpiyansa ang inyong ahente. Ayan. Malaki din po ang chance na kayo po ay ma-decline. Okay? Ako mismo, idol, lagi akong nangihingi ng co-borrower. Dahil hindi po ako kampante sa inyong application kung wala po kayong co-borrower. Lalo na kung ang inyong income ay palumba-lumba o hindi masyadong stable. Magkaiba kasi yung stable sa malaki ang sweldo. Magkaiba yon. Magkaiba ang presentation ng mga idol. Okay? Ayan. Tapos yung premature job tenure. Ka-hire lang. O di kaya, mga ilang buwan lang na hire. Tapos may position niya. Depende sa position, mga idol. Bagong negosyo. Ayan. Kakabukas lang ng negosyo. Nag-hit ka agad. Pinilahan ka agad. Malaki ang benta. Pero kulang pa sa requirements. O di kaya, matagal na nag-exist ang negosyo pero wala pa ring requirements dahil tinatamad.
delikado yan, idol. Hindi po yan basta-basta ina-approve ng bangko. Di ba? So, pwedeng mag-reapply after a month but still need a proper guidance sa akin para ma-secure po ninyo ang inyong approval. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo kung kayo po ay madi-decline or ma-approve. O kung di kaya, ma-approve pero kailangan mo tong mga additional requirements. Ano? Attachments o kailangan mo ng co-borrower. Ito yung mga dapat mong tignan. Ito yung mga dapat mong isagot. Okay? At depende po yan sa unit na kukunin po ninyo. Depende rin po yan sa inyong ida-down. Hindi po lahat ng unit ay applicable ayon sa inyong income at hindi rin po yan basta-basta pagdating sa pagpili din ng down payment dahil yung iba po dyan, malaki sweldo, mahal ang unit, tapos zero down, hindi yun uubra mga ka-idol. Hindi nagmamatch yung ganon. Medyo hindi nagmamatch yung inyong income versus sa unit versus sa down payment. And lastly, titingnan po ang inyong bank statement, flow ng inyong bangko. Dahil kung nakita ng taga-bangko na malaki ang inyong income, tapos kukunin ninyo mahigit 1.6 million, tapos magsi-zero down po kayo or low down po kayo, i-require po kayo ng bangko na mag-higher down kasi malaki po ang inyong income. So yung inaasam-asam po ninyo na magandang offer coming from your agent, hindi po yan magmamaterialize. Like I said, before po kayo pumatos doon sa mga offer ng mga ahente or ng mga car dealers, mas maganda mag-apply muna kayo ng auto loan. Magpa-approve muna kayo mga ka-idol. At doon mo lang ma-justify na kung kayo ay pasok doon sa promo na yon. Dahil kung ang habol ninyo is yung promo without applying that auto loan or without your approval, hindi mo tatamaan yung promo na yun, idol. Nagets nyo ba? Okay? So, nakadepende po yan sa inyong income. Depende din po yan sa unit na kukunin. Depende din po yan sa down payment at ilang terms mo babayaran. Let's say 3 years, 4 years, or 5 years. Okay? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na magpa-consult muna kayo sa akin. Nang sa ganon, hindi po masayang ang inyong oras at inyong pag-a-apply. At hindi rin po kayo basta-basta nabubudol ng ibang ahente. Hindi ko naman nila lahat. Pero mahirap na sa panahon ngayon mga ka-idol dahil marami pong mga aggressive na ahente. Aggressive na walang alam doon sa unit na binibenta. Okay? So, ito yung mga dapat ninyong iwasan sa inyong re-reapply. Okay? Number 1 mga ka-idol, iwasan ang makipag-usap sa mga baguhang ahente. O hindi ko naman nilalahat mga ka-idol. Pero may risk factor kasi yan no? Na nagbabaka sakali lamang. Okay? Yung mga baguhang ahente na nagmemeron. Okay? Pero di ko nila lahat dahil hindi naman lahat ganun no? May mga baguhang ahente na aggressive na piling marami ng alam. Bakit? Malaki kasi ang chance na magkamali uli. Prone po kayo sa exposure ng bangko. Or lapitin po kayo ng mga scammer na kasamahang ahente, especially yung mga veterano. Kapag naamoy po ng mga veteranong ahente na kayo ay may problema at ang nakahandle is yung mga baguhang ahente, kausap po ninyo, lalapitan po yan at tuturuan po yan o di kaya sila po ang handle. Delikado po kayo bilang kliyente. Okay? Number 2, iwasan ang maghanap ng mga ahente sa social media. O, di ko naman nila lahat. Okay? Pero, marami yan. Gaya ng Facebook at TikTok or kung saan man ninyo yan nakita. Okay? Bakit? Dahil hindi mo kilala yung mga ahenteng kausap ninyo. At hindi mo alam kung ano ang tunay na binabalak nila sa inyong account o sa inyong magiging transaction. So, malaki ang chance po na ma-scam po kayo o mabudol po kayo. Okay?
Number 3, huwag makipag-transact sa mga ehente sa labas, yung mga fly-by-night agent o di kaya yung mga hindi accredited na ehente o yung mga freelancers. Pero kung ako ang kausap ninyo, since na ako po ay freelancer, walang problema dahil legit naman ang aking YouTube channel at marami na ako naging kliyente. Okay? At maraming nakakakilala po sa akin sa iba't ibang dealers. Kahit anong brand pa, marami nakakilala po sa akin. Okay? Iwasan ninyo makipag-transact sa mga ahente sa labas, especially yung mga hindi employed ng company. O kaya pinakilala lamang sa inyo ng inyong mga kaibigan o kaya ng inyong mga kamag-anak. Bakit? Kasi prone po kayo sa fraud na transaksyon. Maaring inganyohin po kayo na gumawa ng fraud. O maaring kayo po ang ma-scam agad. O, at di na magpakita, idol. Iiwasan po ninyo yun. Okay? Number 4, huwag basta-bastang magbitaw ng pera or any reservations sa mga taong hindi po ninyo kilala. Lalong-lalo na kung hindi yan connected sa company. Di ba? Using their personal bank account or GCash. O di kaya abutan na lang ng pera na walang kaukulang resibo. Bogus na acknowledgement receipt o walang klarong transaksyon. Diyan, mag-ingat kayo dyan mga ka-idol. Marami yan sa mga ahente sa labas, yung mga fly-by-night agent. Okay? Number 5, iwasan ang makipag-meet kung saan-saang lugar. Dahil hindi po ninyo alam, well-coordinated po yung mga kausap po ninyo. Baka mamaya may mga kasama yan. Baka yung mga kasama yan, hold-upper pa mga ka-idol. At natiktikan po kayo may dalang pera. Delikado kayo mga ka-idol. Okay? Huwag po kayo basta-bastang makipag-meet kung saan-saang lugar. Okay? Kahit nga nasa mall kayo, nadadali pa kayo, idol eh. At walang kasamang maalam sa transaksyon. Kung sakaling kayo po ay pabili ng bagong sasakyan at malapit po kayo dito sa Metro Manila, nais po ninyong magpa-guide sa inyong transaksyon o kaya magpa-check ng inyong sasakyan na kukunin, okay? Pwede niyong kunin ang aking services. Pwede po kayong mag-reach out sa akin na, Sir George, meron ako transact na ahente, ganito ganon, medyo hindi ako masyadong tiwala sa usapan namin, medyo kinakabahan ako, hindi ko alam kung legit ba yung usapan namin o di kaya mukhang pagkakaperahan po ako ng ahente. O di kaya ilalabas na po ang aking bagong sasakyan. Gusto kong ma-check mo muna, Sir George, yung mga pinipirmahan ko. Gusto kong ma-double check mo na legit ba ito, hindi ba ako magkakaproblema in the future. Pwede nyo pong i-avail ang aking service mga ka-idol at hindi ko po kayo tatagain. Presyong kaibigan lang mga ka-idol. Yung tipo bang talagang abot kaya nyo lang mga ka-idol. Okay? Basta huwag nyo lang akong pababayaan magutom ha. So reminders mga ka-idol, kung talagang nais makasiguro na legit ang lahat ng inyong transaksyon, mas mainam na magpakonsulta muna kayo kay The Car Loan Expert. Okay? Bago mag-reapply o makipag-transact kung kani-kaninong mga ahente para hindi po masayang ang inyong oras, pagod at pera. Okay? So ayan mga ka-idol ha, ayan ang aking comprehensive advice sa inyo. Okay? Kung sakaling magre-reapply po kayo, marami pong seremonya yan, marami pong tinitignan ng bangko mga ka-idol, at marami po kayong mga dapat ninyong gawin o preparations before po kayo mag-reapply para guaranteed po ang inyong mga approval. Okay? So thank you for watching this video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe.